So update ko muna kayo mga kasabi. Sunday ngayon, hanggang ngayon, ayan, ano pa rin, suspended pa rin ang aking Lalamove account mga kasabi. May tama ako ng booking. Nag-message si madam, pakiingatan na lang raw yung cake. Cake. Ayan, tayo. Medyo may allergy pa naman ako sa cake dahil na kaya tayo na-suspend sa Lalamove dahil sa cake. So tinawagan ko si madam, Chinese medyo nahihirapan siya mag-Tagalog Sabi niya, mali raw siya nang nailagay na address. Mali raw siya nang nailagay na address. Good morning mga kasabi, sideline naman tayo. Kaya lang ngayon mga kasabi, Sunday. Hindi tayo nakabiyahe kahapon Saturday kasi sumali kami ni Mrs. Suabe at Junior Suabe sa isang fun run. So update ko muna kayo mga kasabi. Sunday ngayon, hanggang ngayon, ayan, ano pa rin, suspended pa rin ang aking Lalamove account mga kasabi. May tama ako ng booking. Nakalagpas na ng isang linggo, Saturday kasi nung na-suspend yung account natin, no? So sa nakaraan natin na video, pinaliwanag ko doon kung ano yung mga nangyari. Kesyo may wrong pin, tapos naipasyal ko yung cake. Medyo sabi nung nireklamo ako nung customer na sira ko raw yung cake, kaya ako damaged goods, kaya raw ako na-suspend. So sa akin lang, dahil nga sabi dito sa Lalamove app, we're investigating your account, we'll get back to you shortly. Yung will get back to you shortly, babalikan nila ako kung tapos na investigation nila. Pero nalagpas na ng isang linggo, Sunday ngayon, wala pa rin, no? Tapos doon sa driver support chat mga kaswabe, I don't have any orders from the last 72 hours. So hindi ako makapag-chat, no, sa Lalamove, so hindi ako makapag-follow up. Tapos, after kong i-post yung video natin mga kaswabe, nag-comment itong ibang mga kaswabe natin. Si Sir Ralph Ducosin at saka si Moy ko. Maraming salamat sa inyo. Ang sabi nila, anong araw, pag walang end date yung suspension, need mo pumunta sa Lalamove office. Malapit ka sa PITX, punta ka na lang. So ang sabi rin ni Moy ko, yun nga, kailangan ko raw pumunta sa PITX na office at tapos umattend ng seminar para maano. So nga lang, kung alam ko lang na ganun sana, ganun sana ang nilagay ni Lalamove, no? Na parang please proceed to a Lalamove office nearest you and attend the seminar so we could reinstate your account ASAP. So din nagpunta na sana ako. So ngayon mangyayari, lumagpas na yung isang linggo, suspended pa rin ako. Magle-leave na lang ako sa trabaho ng isang araw this week para makapunta sa PITX. Yun lang, ganun nangyari. So mga kasabi, dahil nga suspended ng account natin, ang sideline natin ngayong araw to ay Grab Express muna. Buti lang, may backup tayo. So ang sideline natin Grab Express. So time check, 8:19 ng umaga, dito tayo sa gasoline station, nakapag-full tank na tayo. Nireset na rin natin yung tray pay natin sa zero mga kasabi, no? Sideline goal natin, ganun pa rin, 3,000 pesos na gross income. Sa dulo ng video, summarize natin lahat ng mga bookings na nakuha natin. Kung anong oras na siya nakuha, anong oras na natin, magkano kinita natin sa booking na yun. Pagkatapos summarize rin natin magkano kinita natin sa Grab Express, kung may incentives na nakuha, tips. Pagkatapos babawas natin lahat ng mga ginastos natin, diesel, budget for car maintenance, pagkain, para alam natin kung magkano yung net, yung malinis na kinita natin ngayong araw to. Pero habang naghihintay nga tayo ng booking, update ko muna kayo sa ating segment. Ating segment na ano ang masasabi ni Kaswabe? Okay mga kasabi, so connected ditong mga natin, mga masasabi ni Kaswabe. Magsimula doon sa wrong pin hanggang sa tinamaan nga tayo ng wrong pin nung nakaraan, tapos na-suspend ang ating account. So meron tayong Kaswabe, si Sir Patrick Espedido. Sabi niya, Sir, ano tips para may iwasan mga ganitong aberya? Ang masasabi ni Kaswabe. So ang mga ganitong aberya na tinutukoy ni Sir, yung nangyari sa atin noong last video natin, nung na-suspend ang ating account sa Lalamove. Naka-4 na bookings tayo, 2 doon pagkain. Pagkatapos since wrong pin yung isa, napalayo tayo, naipasyal natin yung 2 booking natin hanggang sa parang na-damage kung araw ata yung cake. Anyway, haba ng pasakali ko. So ang tanong ni Sir, paano may iwasan ng mga ganitong aberya? Gusto kong magpasalamat sa ating mga kasabi kasi ang daming nagbigay man ng mga tips.
Una, basahin natin si Sir Buddy Orpilla. Ang sabi niya, ayun kasabi, dapat ginawa mo na lang, in-arrive mo na sa pin nila, tapos kinuha mo na lang yung correct pin, tapos doon na kayo mag-usap ni CS pag nasa tamang pin. Ilagay mo lang sa app ng CS from wrong pin to correct pin. Ride safe. Lagi kasabi, sana all nakakaapat na booking. So yan mga kasabi, may mga nagsuggest na rin ng gano'n eh. Kapag wrong pin, pag nandun ka na sa pin location at mali nga yung lugar, no? I-arrive mo muna, pero wag mo muna i-close yung booking. Pagkatapos saka mo ihatid, punta ka doon sa tamang address na sinabi nila. Tapos doon makikita na yung distance, tapos doon pwede mo nang singilin yung for additional distance. So yun mga kasabi. Isa pang nagbigay sa atin ng tips si Sir Paulo Miguel Ducusin. Ang sabi niya, kasabi, dapat in-apply mo na yung nasuggest nung nakaraan. Arrive mo sa pin location, then from wrong pin, kunin mo distance to correct location, keep safe. So pareho sila ng suggestion. Okay, ano pa? Sino pa? Si Sir Pong Ordones. Ang sabi niya, di mo na kasi dapat pina-update kay customer, Paps. Dapat dyan, in-arrive mo na lang sa Kristong Hari, tapos picturean mo and confirm. Pero wag mong i-complete yung booking. Tapos puntahan mo na yung batasan para i-deliver yung lechon sa kamoy complete. Yun sa fare naman, pag-usapan nyo lang kung magkano idadagdag ng customer. Ganyan ginagawa ko pag wrong pin para di ako ma-flag na inaccurate positioning. So pareho sila ng mga tips mga kasabi. Maganda nga yung mga tips nila. Meron pa tayong isang kasabi, si Sir Kim TV. Sabi niya, ginagawa ko dyan Pops, i-arrive ko sa unang drop, tapos magche-check ako na first drop to new drop, tapos add na lang. Di na nakabook. Hirap kapag pinarevise kay customer service, bulok, tagal sumagot, natakbo oras. Ingat sa susunod Pops, ganun lang diskarte. Arrive mo lang kung saan ang pin, pero huwag mong i-complete agad. So same sila ng suggestion mga kasabi. Sino pa? Si Sir Oxboy22, sabi niya, diskarte siguro kung lechon or mga perishable na pagkain o ulam, i-request kay customer na gawing priority booking. So again, kapag priority booking kasi mga kasabi, kunyari yun yung unang mo nakuha, priority booking, hindi ka na makakapagsabay. So talagang no choice, ihatid mo talaga kung priority booking. Pero ang diskarte nga natin, kukuha muna tayo ng regular na booking, tapos kung may makita tayo na priority na maganda na isasabihin sa kanya, kukunin natin. So at least, dalawa lang ang booking mo. Yun yung suggestion ni Sir Oxboy22. Pero merong isa akong magandang nakita mga kaswabe, si Sir Sampaga Mover. Maganda yung suggestion niya. Kaswabe, nakita kong idea o solution sa ganyang incident. Maganda siguro nag-add stop na lang kung pwede maka-add stop. So maganda yung suggestion niya mga kasabi, no? So yun pa rin, live pa rin yung booking, tapos i-revise na ng customer. So para legit na pupunta ka doon sa pin location, pagkatapos may add stop pa, madadagdagan yung charge nila, no? Kasi may charge para sa add stop. Tapos mula doon sa pin location, wrong pin, papunta doon sa tamang location, nandun lang lahat sa Lalamove app. Tapos mababayaran ka ng kabuuan. So maganda yung suggestion ni Kaswabe sa Sampaga Mover. So maraming salamat sa mga suggestions niyo mga Kaswabe. So balik tayo sa tanong ng ating Kaswabe. Sir, ano tips para may iwasan mga gantong aberya? Siguro ako looking back, no, kasi nga 4 yung bookings ko and hindi ko naman talaga sinadya na talagang dapat gano'n, no. Kasi nung nandun na ako sa booking number 2, yung cake, may nakita ako ng booking na Mandaluyong din. Tapos ang lapit ng pickup sa akin, so parang saktong-sakto. Tapos nung nakuha ko na yung 3 bookings, nakita ko naman yung pang-4, parang sakto yung pagdadalan sa Santo Cristo rin. So looking back, siguro para maiwasan yung ganito na problema, una, siguro ililimit ko lang na kapag pagkain yung bookings, limit na 2 lang ang booking. Huwag masyadong marami na quadruple booking kasi yun nga yung problema eh. Kung hindi ko kinuha yung 2 pang ibang booking, ang bilis sana. Kunyari nakuha ko yung lechon, nakuha ko yung cake, na on the way na sana ako sa Mandaluyong, right? Hindi na ako tinawagan ni madam na mag-skyway ka na kasi ang tagal na masyado eh. So sana na-drop ko na muna yung cake, tapos nandun pagpunta ko sa Santo Cristo na wrong pin, at least wala na sa akin yung cake, isa na lang ang booking na nakasakay sa akin. So yun, kapag pagkain siguro i-limit ko lang sa 2 na bookings para wag ganun na 4 yung sakay. Pagtas isa pa, kasi usually ang ginagawa ko nun, no, kapag nakuha ko yung booking, tatawagan ko na kagad yun doon sa pick up point, tapos ko confirm ko, ma'am, may tama po ba yung address, may number po ba yung bahay, madali ko ba siya makikita. Pero pag sa delivery, hindi ko ginagawa yun. Yung
Tinatanong ko lang kung ma'am, malapit na po ako, based sa pin location, ready na po ba yung payment? Pero hindi ko kino-confirm na ma'am, tama po ba na dito po number 8 na ganitong street, tama po ba? Malapit po ba ito sa basketball court? So looking back, ngayon, no? Hindsight is always 2020. Parang kung sana nandun ako sa malapit sa pin location, kung tinanong ko na sana, ma'am, tama po ba number 7 ganitong kalsada, dito po ito sa may barangay Cristong Hari sa Quezon City, malapit sa Broadway. Siguro kung ganun pa lang ang tanong ko, nasagot na kaagad ako ni madam na, oh di sir, sa may Batasan Hills kami. E di hindi na sayang, siguro mga 20 minutes rin ako paikot-ikot dun sa kalsada na yun, kaya natagalan. So yan mga kasabi, pinag-aaralan ko pa rin. So, pero yan ang masasabi, hindi ko sabi, sana makatulong. Huwag na tayo ng booking sa Grab Express. Ilang minuto na, wala pa rin tayong booking. Okay mga kasabi, kung interesado kayong mag-apply sa Lalamove, ito yung step-by-step guide kung paano mag-apply. Tapos paki-input na rin yung aking referral code. Baka naman. Nag-message si madam, pakiingatan na lang raw yung cake. Cake. Yan na naman tayo. Medyo may allergy pa naman ako sa cake dahil na kaya tayo na-suspend sa Lalamove dahil sa cake. So tinawagan ko si madam, Chinese medyo nahihirapan siya mag-Tagalog Ang sabi niya, mali raw siya nang nailagay na address. Okay mga kasabi, time check 9:47. Mula dun sa Las Piñas, nagkapang-gapang tayo. Nandito tayo sa may Parañaque. Nasa Naiya Road tayo mga kasabi. May pumasok ng booking number 1. Ang pick up medyo maliliyo, 4.7 kilometers sa may Buendia. Pagkatapos ang pagdadala sa may Sampaloc, Manila. So booking number 1, sana makarami tayo. Okay mga kasabi, time check 10:30. Na-drop off na natin yung mga items. All goods, paid by GrabPay, wala tayong siningil. May pumasok na booking mga kasabi. Layo-layo na naman, 5 kilometers away. Doon sa may Mariana, sa New Manila, Quezon City. Pagkatapos ang pagdadalan sa may Parañaque, doon sa may Parcal. Nag-message si madam, pakiingatan na lang raw yung cake. Cake. Yan na naman tayo. Medyo may allergy pa naman ako sa cake dahil na kaya tayo na-suspend sa Lalamove dahil sa cake. So, pero paano nga bang gagawin? Ingatan lang natin. Ang maganda dito nga, sa Grab Express, walang double booking. Palaging puro single booking lang mga kasabi. Pwede kang makakuha magkasunod. So, idadrop mo muna yung isa, tapos may kasunod ka na. Yun, pwede. May resibo ba akong bibigay doon sa kanila, ma'am? Wala naman po. Isa pa po. Dalawa. Ganito rin ang size, ma'am? Okay mga kasama, time check 11:01. Na-pick up na natin yung dalawang cakes pala siya. Medyo matangkad rin yung isang cake mga kaswabi. So, kasi nga medyo may allergy na tayo sa mga cakes mga kaswabi. Kaya tayo na-suspend sa Lalamove nung nakarang linggo dahil sa cake. Ginawa natin, inipit natin ng dalawang upuan natin sa likuran. Pagkatapos sinarangan pa natin ng magkabilang side, magkabilang dulo, nilagyan natin ng mga unan para secure siya, hindi siya makawala. Okay mga kasama, time check 11:35. Dito pa rin tayo sa Quirino Avenue. Ganun lang raw, 5.7 kilometers, 18 minutes away. Medyo natatawa ako kasi ang bagal talaga ng andar ko. Lalo na pag may mga libak, nagdahan ko talaga. Hirap talaga pag nasususpend ka dahil sa cake. Talagang iingatan mo yung dalawang cake ngayon. Okay mga kasama, time check 11:54. Na-drop off natin yung dalawang cakes. All goods, paid by GrabPay mga kasabi. So nandito tayo sa may Parcal banda, yung malapit sa MOA. So tinawagan ko si madam, Chinese medyo nahihirapan siya mag-Tagalog Ang sabi niya, mali raw siya nang nailagay na address. Okay mga kasama, time check 11:57. Di pa tayo nakakahanap ng parking. May pumasok na booking mga kasabi. All goods. Medyo malayo na naman yung pick up. Dito sa may Baclaran, Parañaque, 4.1 km. Kasi mukhang malayo ang iikutan natin. Sa pagdadalan doon lang rin sa may Parañaque,
malapit doon sa may Terminal 1 banda mga kaswabe. Okay mga kaswabe, time check 12:21. Na-pick up na natin yung 5 boxes. Medyo malalaki pero magagaan lang yun. Medyo bulky siya, so natakpan na niya yung likod natin. Pero all goods naman, buti may reverse camera tayo. So tignan natin to, within Parañaque lang rin naman. 6.7 kilometers, 20 minutes away, 7 ways. Booking number 3. Okay mga kasama, ito yung check 12:42. So nandito tayo sa Parañaque. Nandito tayo sa dito sa pin location, no? Tapos yung address niya parang may townhouses sa may ABCDE 5. So tinawagan ko si madam, Chinese medyo nahihirapan siya magtagalog Sabi niya, mali raw siya nang nailagay na address. Tapos i-revise na lang raw yung booking. Sige ma'am, saan po ba banda yan? May Pasig pa mga kaswabe. So dito, first time ko na ganito na parang matindi ang layo nito Nasa Parañaque ako, Pasig yung pagdadalan. So ayokong makapag-transact ng offline, dapat dito nila ayusin sa Grab. Layo. Pero goods naman kasi wala naman tayong ibang maaabala kasi single booking lang to. Tapos just as long as mababayaran tayo for our efforts at saka yun doon sa diesel nga, basta yung tama yung rate, basta i-update na lang nila dito sa Grab. So yun, so whether Grab or Lalamove, nangyayari talaga mali ng address, mali ng pin. So dahan-dahan na tayong lumabas kasi nagugutom na rin ako. Hanap tayo ng makakainan bago hindi pa lang na-update yung booking. Okay mga kasama, ito yung check 12:49. So ganito ang nangyari, no? Bali yung booking number 3 hindi na bago. Pinasukan ako ng booking number 4. At yung booking number 4, same yung pick up details. Pagkatapos ang pagdadalhan ko ang delivery sa may Greenwood, sa may Pasig, no? So ang ginawa ko, nakaalis na ako dun sa dun sa pin location no? Kasi pagbiyahe na sana ako pa Pasig. Di kailangan ko pa i-close yung booking, hindi na ako bumalik. Pinicturean ko lang tong items na nandito na to confirm na parang na-unload ko siya. Tapos tinanong nga ako nung Grab are you sure? Have you arrived at the delivery location? Parang gano'n. Ngayon tinuloy ko lang na i-close. Yun Tapos so parang in effect, yung booking number 3 closed na. Tapos live na ngayon yung booking number 4. Hindi na nga ako babalik doon, papasok pa doon sa subdivision. So pinicturean ko na lang rin as pick up proof itong items na sa likuran. So ngayon, on the way na tayo, 20 kilometers, 40 minutes away. Punta tayo ng Pasig mga kasabi sa may Greenwoods banda ang delivery natin. So bali lumalabas, completed ang booking number 3. Live yung booking number 4 natin. So goods. Okay mga kasama, time check 1:37. Drop off na natin yung mga boxes dito sa may Greenwoods sa Pasig. All goods, paid via GrabPay naman yung mga kaswabe, so all goods. So maganda yung nangyari mga kaswabe so wrong pin, bali ang ginawa ni Grab, naging dalawa yung booking ko. So yung unang booking, yung nasa wrong pin, pwede ko na siyang i-close kasi nga nangyari. Tapos yung pick up nung sumunod na booking ko, dun din. So bali babayaran ako ng full ng buo para dun sa pag-pick up sa hanggang sa ma-deliver ko dun sa wrong pin. Tapos mula dun sa wrong pin papunta nga dito sa tamang drop off, binayaran na rin ako ng buo. So parang lumalabas nga bagong booking. Okay mga kasama, time check 3:19. Mula dun sa na-cancel natin na booking, mula dun tayo sa may Mercedes Avenue yata yan, sa may Pasig. Nagapang tayo, mambay tayo dun sa may Ortiga Center, tapos hanggang sa pinalis na tayo ng gwardiya. Lumipat tayo, nagagapang tayo, dito tayo sa may Greenfield banda mga kasabi, dito sa may crossing. Pinasukan na tayo ng booking mga kasabi, 16 minutes, 2.8 kilometers away sa may Mandaluyong ang pick up. Sa pagdadalan pa south sa may Alabang, Muntinlupa mga kasabi. So parang pinapauwi na tayo. Wow. Okay mga kasama, time check 3:39. Na-pick up natin, dalawang sako siya. Isa na medium size na sako ng Arena, tapos isang malaking sako ng asukal mga kaswabi. Dadali natin doon sa restaurant doon sa may Alabang. Tapos nag-message si ma'am, pa-picturean daw yung toll para babayaran nila tayo mga kaswabi.
nandito tayo sa Alabang. Na-drop off na natin yung mga mga arena at saka mga asukal. Tapos hinahabol natin yung grace period dito sa parking. Tapos nag-offline pala tayo mga kaswabe. Nag-set destination na tayo pa uwi ng bahay. Although hindi pa natin na-hit yung yung ating sideline goal na 3,000 pesos. Kaya may trabaho pa tayo bukas, hindi tayo pwedeng sumagad. Okay mga kaswabe, naka 132.8 kilometers tayo yung araw na to. Tapos full tank na ulit tayo, full tank tayo ng umaga, tapos ngayong gabi pa full tank ulit. Yung pakarga natin ngayong gabi, yan yung eksakto. Nagkasusahan sa diesel para sideline natin ngayong araw na to. Okay mga kasabi, time check 5:26 ng hapon. Hapon, hindi gabi. Kung papansin nyo, ang liwanag pa sa labas. Matutuwa si Mrs. Robin to. Kasi pinapauwi niya tayo ng maaga kasi nga may trabaho pa bukas. So, naka 9 hours lang tayo. May ikli lang biyahe natin mga kasabi. So, naka 5 bookings lang tayo. Okay naman yung kinita natin considering na 9 hours lang ang biyahe natin. Maganda-ganda naman. Wala tayong nakuha na tips. Puro GrabPay lahat yung mga bookings na nakuha natin mga kaswabe. So yun muna sa Sunday sideline natin sa Grab Express mga kaswabe. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa ulitin. Ingat-ingat sa pagmamaneho para ang biyahe natin ay laging swabe.